Sister Wilhelmina D. Sarmiento or Sister Wilma. Muli po, isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating Panginoon Diyos. Tuloy nga po na nakaka-bless po yung share ni Sister Beth at ni Brother Angel dito ba. Tuloy nga po na nakita natin kung gaano kahalaga bilang isang Kristyano na mampuno at gamitin ng mga kalooban ko. So, Church, ang tatalakay naman po natin is sa ating paglilingkod, patuloy po ba tayo nakadarama ng pananalig sa presensya ng ating Panginoon. So, ating pupuksan ang ating Bible sa Psalm 63 verse 1. Ating sabay-sabay na sa amin. Sabi po doon, O God, you are my God. Early will I seek in thee. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. So, sa wikang Tagalog po, sabi po doon, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw ang hangan. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. So Church, ito po ang mga salitang ito po, ang scripture po natin ay hamon po sa mga salitang binanggit ni David nung siya po ay nasa desert of Judah. So makikita po natin na sa isang disyerto, hindi po ba wala lahat, pati tubig wala po. So nakadarama si David dyan ng pagkauhaw. Subalit kung ating pong mapapansin, kung gaano po kalaki yung pag-asa na nadarama ni David, kahit nandyan po siya sa disyerto niya. Bakit po? Dahil alam niya po na meron siyang Diyos. Diyos na sapat na kanyang pressure. Yun po ang tinataglay niya. Kaya gano'n na lang kalaki ang kanyang pag-asa. At gano'n na lang kalaki kung gaano siya, nakita po natin kung gaano po siya umiiyak at nananabig sa presensya ng Panginoon. So, kung susuriin po natin ang ating scripture, sabi po doon, O God, you are my God. So, nakita po natin, naramdaman po natin kung gaano ka-personal at kung gaano ka-intimate yung relasyon ni David sa ating Panginoon. Tinatawag niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon. Tinatawag niya ang ating Diyos bilang kanyang makapangyarihang Panginoon. Kinikilala niya ang Panginoon at tumatawag siya ng tapat sa ating Panginoon. So tayo po ba, Church? Kinikilala ba natin ang ating Diyos? Nakikilala ba natin siya? Nakikita ba siya sa buhay natin? So, Church, importante po na magkaroon po tayo upang tayo manabig sa presensya ng Panginoon. Kailangan po yung faith natin. It takes faith and faith alone, God, para po maramdaman natin na patuloy ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. So, kung iisipin din po natin, si David, walang-wala na lahat sa kanya. Pero di po ba napakalaki ng pag-asa niya? Dahil po, alam niya meron siyang napakalaking Diyos. Alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Panginoon. So, Church, ganun din po tayo. Tayo po, dito sa mundo, may mga kanya-kanyang, napakaseryoso po natin. May mga kanya-kanya pong tayo mga loved ones, pamilya, loved ones, crushes, sa mga youth. So, di po ba nag-wish po tayo na makasama natin sila? Kapag malayo po sila, gusto po natin makasama sila.
So, sabi doon, pag tayo po ba, church, pag-isip natin, ano pong unang ginagawa natin? Ano pong unang iisip natin? Siguro meron po dyan iba, pag-isip nila nakaharap niya sa Facebook. Yun, tama ba yun? Pero din po dyan iba na pag-isip nila, kinikwento na yung mga pautang nila. Kinikwento na yung mga business nila. So, pero alam ko po, nawala po dito yan. Ngayon ko sabi ko, nawala po dito yan. Sapagkat bilang isang Kristyano, tayo po mga Kristyano, di po ba, pag-isip natin, unang-unang nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Amen. Nananalangin tayo sa Kanya dahil hindi niya tayo ng panibagong buhay. At dapat rin po na magbasa po tayo ng Biblia. Pag-isip po natin, buksan po natin ang Biblia at pakinggan ang mga salita ng Panginoon. Sapagkat mahalaga po ito upang magkaroon tayo ng pananabik na mga magiging presensya ng Panginoon sa buhay natin. So, church, nakita din po doon na sabi po doon, my soul thirsts for you and my flesh longs for you in a dry place. So, church, kailangan din po upang manatili ang pananabik natin sa presensya ng Panginoon is magkaroon po tayo ng desire. Na desire na makita yung kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Di po ba tayong pinaglilingkod para sa kanyang kaluwalhatian? Upang maluwalhati po natin ang ating Panginoon, kailangan po natin yung nandun yung desire. Kailangan po maramdaman po natin yun. Sapagkat nararapat lang na ibalik natin sa ating Panginoon ang lahat ng katapatan ng kadakilaan na binibigay niya. Sapagkat wala pong ibang makapag-ibigay ng lahat ng ito kung di tanging ng ating Panginoon. So church, yun lang po. Muli po, sabi nga po ni Pastor, as we go along, let us check ourselves. So i-check po ba natin? Patuloy pa po ba tayo nakadarama ng presensya ng Panginoon? Patuloy po ba tayo umaasa? Patuloy pa po tayo naglilingkod na nararamdaman ang kanyang presensya? Sapagkat church, ang buhay po na walang Panginoon ay empty. Walang saysay ang buhay na walang Panginoon. Sapagkat tanging ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng kagalingan ng lahat sa buhay natin habang tayo nandito. So, muli po, ibalik po natin ang lahat ng yun at purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat, Sister Wilma. Yun ang ating kasiglian ng ating pananampalataya, ang ating espiritualidad.